Inaapura na si Cyrus ng board, hindi man hantaran. Nararamdaman niyang pressure mula sa kanyang papa mismo. Ano ba naman, Cyrus? Wala ka naman lang bang masabi na very encouraging and promising tungkol sa kasong pinapahandle ko sa'yo? Nasisira ba ang pagiging top 10 mo sa bar ng Dorothea Bugari na yun? Tuwing humaharap ka sa board, discouraging ang report mo. Napapahiya na ako, anak. What's the real score? Sa bahay kinausap ni Sylvester ang anak. Sa terrace na nakadungo sa malawak nilang hardware. I'm doing everything, Papa. Sagot ni Cyrus formal. Like what? Ano-ano ba ang mga paraan na ginagamit ko? Psychology, Papa. Ginagamitan ko ng psychology si Thea. Bumababa ako sa level niya. I told her na hanggang hindi ka nakababalik ang pera sa bangko, ay hindi mo ko sinusweldohan ng tama at hindi mo pinapagamit ang kotse. Kaya kung pumunta ako sa bahay ni Thea, nakakommute lang. Napatanga si Sylvester. Ngayon lamang niya nalaman ang mga bagay ito. Cyrus, nagpapakahirap ka ng gusto pero palagay ko mali ka ng paraan. I need to be taken as one of them, Papa. Naasis ko na si Thea. She is strong and stubborn. Hindi siya takot makulong. Hinamon pa nga ako. Idemanda na lamang daw natin siya. Ang pagkuha sa kanya ay sa pamamagitan ng hagod at hilit, hindi sa pamamagitan ng takot. We can threaten her that much anyway. Dahil hindi nga natin maatim na balak na idemanda na siya. Pangatwiran ni Cyrus. Naroon ako. Ginagamitan mo siya ng diplomasya. Pero paano mo natiis na hindi ka nakakotse papunta sa kanila? Paano mo na kayang gawin ang mga ginagawa ng walang pera? This is too much of a sacrifice on yourself, Cyrus. Nagkibit balikat si Cyrus. I'll do anything for a job, Papa. Lalo na't alam kong nakasalalay dito ang bilib at respeto mo sa akin. But not by making you look like a fool. Ano-ano pa ang mga pinagagagawa mo dun sa tondo? Parang kinikilabutan si Sylvester sa sinusubong ng anak. Nothing much. Naglakad sa baha, nag-akyat ng mga gamit para huwag maabot ng baha. Minsan ay nahabol na rin ako ng asong ulo sa lugar na yun. Hindi naman ako nabutan eh. Dinadaan ni Cyrus sa tawang pagkukwento. Umasim ang mukha ni Sylvester. Naiinis siya. Hindi kay Cyrus kundi kay Dorothea Bugari. Nakakaubos ng pasensya ang babaeng ito. Hindi ko nagugustuhan na dahil sa kanya ay dinadanas mo kung ano-ano. Binibigyan niya kita ng hamon pero hindi ko inaasahan na magmumukha kang tanga. At hanggang ngayon naghihirap ka na. Wala pa ring resulta. Masyado na yata niyang minamalit ang kakayahan natin gumanti sa kanya. May kung anong pagkabahalang gumapang sa dibdib ni Cyrus. Kilala niya ang ama. Paminsan-minsan nagagalit ito ng gusto. Mas masama itong magalit ng grabe. Nagsisi pa siya kung bakit nasabi pa niya ang kanyang ama mga sakripisyo niya. Hindi naman kasi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon nito. Wala naman siyang balak na magalit ng gusto ang ama kay Thea. Papa, so far I'm doing fine. Ipaubayan niyo ito sa akin until the end of this problem. Just trust me, I'll deliver a good result. Ang gusto ni Cyrus ay mabura ang ideya ng kanyang ama na lumalala ang sitwasyon. Dahil alam niya talaga na makialam ito kay Thea. Natatakot siya na dumating ang pagkakataon na hindi na siyang magkokontrol ng kasong ito, kundi ang iba na posibleng iba rin ang approach na gagamitin kay Dorothea Bugari. Don't bend back too much, son. Tayo ang nawala ng pera kaya tayo pa rin ang dapat nang uusig at hindi tayo ang pinaglalaroan sa palad ng babaeng iyan. Iba na ang templada ng kanyang ama. At ang ship ng mood ng kanyang ama ay labis na lumigalig kay Cyrus. Kaagad sumundo si Cyrus sa pinagtatrabuhan ni Thea para makausap ito. Thea, there is a change of mood of my father. His anger and I'm worried. Sinabi niya ito habang naglalakad si Thea punta sa jeepney stop. Tumawa lang si Thea. Bakit ano ang gagawin niya sa iyo kapag nagalit siya? Paalisin ka na niya sa mansion ninyo. Hindi ka na doon patitirahin. Ano kaya ang gagawin mo kapag nagkaganon? Doon ka uupa ng barang-barang sa amin. Magiging taga-tondo ka na rin. Damit, hindi ganun ang nakikita kong mangyayari. Pasalamat ka, Thea. Nako, ang narito sa trabahong ito. You are safe with me. Pero paano kung ibang tao nang pahahawakin niya? Iba rin ang paraan ng taong iyon para mabawi ang perang naligaw sa bankbook mo. At hindi sa tinatakot kita. Pero hindi ko kayang mula ng pag-isip ng ibang miyembro ng board. May mga tao doon na sa inyo maglaro sa likod ng batas. Umismid lang si Thea. Nakahanda ako, Cyrus. Thea, maaari nilang gawin ang the worst form of harassment sa iyo. Palagay ko talaga ay nananakot ka na para isauli ko na kagad sa iyo ang 10 milyong piso. Pinandilatan ni Thea ang binata. Hindi kita tinatakot lang. Pero sana nga, isauli mo ng pera. Huwag mo nang hintayin na mangyari ang kinatatakutan ko. No, sigaw ni Thea ang galit. Ang tigas naman ng ulo mo. Nasa na ba talagang pera? Mabuti sana kung pinakikinabangan mo, hindi naman. Nagpapakahirap ka pa rin magtrabaho. Nakatayong maghapon sa department store. Hindi mababago ang katayon ko sa buhay sa perang yun, Cyrus. Pero mapapasaya ako ng perang yun. Hindi ko na mararamdaman na masyado akong inutil sa paligid
na kinamulatan ko dahil sa perang yun. Ewan ko kung naiintindihan mo ako. Nabigay ka sa mga kapatid mo, sa mga pamangkin mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Alam ko na yun, Taya. Nag-imbestiga naman ako, hindi ba? Nagkapag-abot ka nga ng may sakit. Oo, alam ko rin yun, nandun ako. Pero ayon sa kwentada ko, marami pa rin natitira sa pera. Hindi mo mauubos sa pagbibigay yun dahil marunong ka namang pumili ng bibigyan eh. Marami ka pa rin may sasoli kung gugustuhin mo. Nagtangka si Cyrus na hawakan ng pisngi Thea, pero pumiksi ang dalaga. Bakit hanggang doon lang ba ang pangailangan ng mga mahihirap? Paano sa susunod? May magkakasakit uli sa kanila, may mawawala ng trabaho, may mapapalis sa tirahan, may uuwi sa probinsya dahil hindi na kayanan ng takbo ng buhay dito sa Manila. Sila ang pinaglalaanan ko, Cyrus. Sila, kung marami akong pera, hanggang ilang taon nang matutulungan ko sila. Hindi na madudurog ang puso ko dahil wala akong tulong na nagawa. Pumapatak ang luha ni Thea. Alam niya kasi nahabaan man niyang paliwanag, ay baka hindi pa rin siya unawain ni Cyrus. Gusto pa naman niya sana na maintindihan na siya ni Cyrus. Nangangarap pa rin siya na sana ay magkakampi sila ni Cyrus sa halip na magkalaban. Pero imposible yata ito. Si Cyrus anak ng pinakamalaking may-ari ng bangko. Siya ang kumuha ng pera ng bangko. Kaya paano ba sila magiging magkasangga? Napapailing ng marin si Cyrus. Napapapikit. Nagagalit siya dahil naiipit siya. May obligasyon siya sa bangko. Pero habang tumatagal ay lumalalim naman ang nararamdaman niya kay Thea. Ang araw-araw nilang pagkikita, kahit palagi silang nag-aargumento at nagpapalitan ng matatalim na salita, ay bumubuo ng kakaibang ugnayan. Ugnayang hindi matatawag na magkaibigan. Hindi rin naman masasabing lusang magkaaway. Ugnayang hindi may santabi ng mga intimate physical encounters na kanilang naranasan. Malalim na nga rin iyon. Saan mang ang gulo pag-aralan? Dalawang bagay ang nagtulak kay Sylvester Guanzo na ilabas na ang kanyang anak si Cyrus sa assignment nito sa 10 milyong piso na nasa kamay ni Dorothea Bugari. Una, naintindihan niyang nahihirapan si Cyrus. Nagsasakripisyo ng gusto ang kanyang anak at wala pa namang magandang resulta. Tingin niya nakakayanan ni Dorothea Bugari si Cyrus. Kahit ang gusto sana ni Sylvester ay mahasa si Cyrus, kaya nito binigyan ng ganoong misyon. Umiral pa rin naman ang palihim na kanyang pagiging ama. Aba, bakit naman hahayaan niyang magdusa ng gusto ang kanyang kaisa-isang anak? Isipin mong nagbubuhay mahirap ito. Magkadikit lang sa babaeng iyon nagka-interest sa 10 milyong piso. Isa pang dahilan, napipressure na rin siya sa mga pagtatanong ng mga miyembro ng board. Siya nga ang chairman, siya nga ang pinakaboss, pero ayaw naman niya yung nalalagay sa alangan ang kanyang kredibilidad dahil hindi pa rin nagkakaroon ng linaw ang lakad ni Cyrus. Kaya nga minitin niya ang lahat ng miyembro ng board. May gusto akong ibayin na ibang trabaho kay Cyrus. Magagamit dito ang kanyang pagiging top 10 sa bar. Kaya kailangan may sumalo sa assignment na niya ngayon. Natural, hindi sasabihin ni Sylvester ang totoong dahilan ng pagbawi niya ng assignment kay Cyrus. Si Mr. Leonardo Riaso ang umagap ng magpresenta. Ako na lang ang bahala sa problema natin iyan, Mr. Guanzo. May paraan ako na mas epektibo. Medyo naiinip na nga rin ako sa resulta eh. Mabuti na lang at sa inyo mismo nang galing. Okay, Mr. Riaso, it's yours at sana ay mapapadali lang kapag ikaw na ang tumabaho. Napangisi si Leonardo. Siya ay nanggaling nun sa illegal activities. Kaya nga siya nagkaroon ng pera at nakabili ng share dito sa Bank of Alliance. Galit na galit siya sa babaeng ayaw magsoli ng 10 milyong piso. Ang Dorothea Bugari na yun. Para sa kanya ay walang sinumang taong dapat makapanlalamang, lalo na kung siya ay kasali at nawalan. At dahil nga hindi nila dapat kasuhan ng Dorotheang iyon, pagkat magdudulot ng bad publicity sa kanilang kabangko, dapat ay higit pa sa demandang ipantutugis nila dito. Harassment, yung totoo talagang harassment. Yung mararamdaman ni Dorothea Bugari na nanganganib ang buhay niya. Sa ganitong gimmick yata siya expert. Noong nasa mga illegal activities pa siya, normal na sa kanyang magpaligpit ng totohanan ng isang tao. Ito pa kaya na isang mahinang babae lang. Hindi niya papatin si Dorothea, hindi naman kaagad-agad. Titikin lamang niya sasaolin na ganito ang pera bago yun mabawasan ng malaki. Dito siya expert sa pananakot at may mga tauhan siya para gumawa nito. Ipakikita niya sa totoy na si Cyrus Guanzo na yun na ibang klase siya kung magtrabaho. May resulta kagad. Hindi siya kagaya ni Cyrus na tingin niya ay aangalanganin sa pagtugi sa babaeng iyon. Nakita niya ang litrato ni Dorothea Bugari. Napakaganda ito. Ito kaya ang dahilan kaya malambot dito si Cyrus. Naipaibig kaya ang ulo na yun ng babaeng magka-interest sa kanilang 10 milyong piso. Lalo tuloy sumidhi ang pagnanais ni Leonardo Riaso na maharap niya kagad ang kasong ito. Nagingiti siya sa napatawing-tawing na nga ang pagbawi ng kanilang pera.